Mabilisang update po tayo guys ha. Sinagot na po ni Coach Tim yung mga katanungan tungkol sa pagdadagdag ng player sa pool para sa nalalapit na third window ng Asia Cup qualifiers. Sapat na panahon hinihiling po ni Coach Tim para mapalawig pa yung pool ng pambansang koponan at ang posibleng papalit kay Kai Sotto sakaling hindi ito makasama sa hanay bunga ng tinamong injury. Inihayag po yan ni Coach Tim Cone. Tutukan po natin ang lahat ng yan ha, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos pasadahan ng Hinebra ang SMB na tanong ng media kay Coach Tim Cone ang lagay ng Gilas Pilipinas. Dito ay sinagot ng premyadong coach ang matagal nang hinihiling ng karamihan na magdagdag ng players sa pool at para sa kaalaman ng lahat, tila wala siyang plano sa ngayon tungkol sa issue. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Alam kong may mga panawagan na magkaroon ng malaking pool, pero ganito lang nakasetup yung window eh. Limitado yung preparation natin kaya kailangan nating sulitin yung panahon. Hindi natin kakayanin na turuan yung 18 hanggang 19 na players at makuha yung rhythm or ipasok sila sa rhythm. Kailangan nating higpitan yung hanay para ma-maximize natin yung preparation. Ayun na nga yun. Mahirap magpasok ng mas maraming player dito sa pool. Malaki yung magiging problema ni CTC kung sakali, di ba? Unang-una kasi tuturuan niyang lahat yan eh. Tapos pangalawa, pipili siya ng bubuo sa hanay. Katulad ni Coach Shot dati, di ba? Tingin ni Coach Tim mas mahirap po yun. Actually, totoo yun eh, dahil hindi lahat kasama sa hanay. Kaya ang resulta, wala silang mabubuong chemistry sakaling piliin niya na yung mga kasama sa hanay ng Gilas. So kung dati may sinabi si Coach Tim na open siya sa pagpapasok ng ilang players sa pool, base na rin sa pahayag ni Team Manager Al Francis Chua, ngayon parang tuluyan niya nang dinidispatcha yung idea. Ako para sa akin, agree ako dun eh, kasi mas makakabuo sila ng solidong team kung sakto lang sila, wala nang huhugutin at walang pipiliin pagkatapos ng training or ng practice. Walang maiiwan. In short, intact ang itinuro ni Coach Tim Cone. Hindi watak-watak ang itinanim niyang game plan. Sa patuloy na paglalahad ni Coach Tim, sinabi niya na bukas pa rin siya sa pagpapasok ng mga bagong players sa pool. Pero ayon sa kanya, mangyayari lamang ang lahat ng yan kung may sapat na panahon para sa training. Iginiit din niya na hindi lang ang Gilas Pilipinas ang gumagawa ng ganitong estratehiya. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Roman Sures ng ABS-CBN News. Kung meron tayong 2 to 3 months, pwede nating i-consider na palawakin pa ang pool. Pero sa ngayon, at kung tatanungin mo ang mga national coach ngayon, sasabihin nila sa'yo, pareho lang yan kahit saan. Hindi lang tayo gumagawa nito, di ba? Bukas tayo sa adjustment. Pero sa ngayon, dito muna tayo sa ganitong approach. 14 players lang muna ang isasama natin. So hindi naman niya totally dinispatcha ang idea na magdagdag ng players sa pool. Ang sinasabi niya kasi, gipit na yun sa oras. Wala nang panahon para magsanay pa ng mas maraming player. Para magdagdag pa ng player dito sa pool. Mas mahihirapan sila sa ganung setup eh. Tingin natin, 10 days lang ulit ang training nila sa paparating ng third window kung saan kalaban ng Gilas ang New Zealand at ang Chinese Taipei. Dito, mas mabigat yung laban kasi nga dadayo ang Gilas eh. Sila ang nasa hot seat kasi hindi nila kakampi yung crowd sa parehong laban. Tapos, kung may mga bagong idinagdag si Coach Tim, parang mas mahirap talaga dahil yung nagawa nila dati sa naunang 2 window, silbing training na rin po nila yon. Yung third window, continuation na lang yon. At dahil continuation yon, ayaw masira ni Coach Tim yung momentum na dala-dala nila pagpasok nila sa laban. Yung New Zealand, at silang bumawi sa Gilas, di ba? Hindi lang sila, kahit yung fans nila gigil din eh. Makikita natin yan sa bentahan ng ticket. Sa ngayon, konting-konti na lang po talaga yung ibinebenta nilang ticket dito. Habang tila wala sa plano ngayon ni Coach Tim ang magpasok ng bagong player sa pool ng Gilas, naniniwala naman siya na hindi magiging hadlang ang posibleng pagkawala ni Kai Sotto sa pambansang koponan sakaling hindi ito makasama sa hanay bunga ng tinamong injury. Kaya ang tanong ng bayan, sino ang nasisilip ni Coach Tim sa pwesto ni Kai Sotto? Tutukan natin si Coach sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Kaya nga meron tayong Japet Aguilar eh. Nandiyan si Japet para palitan ng alinman sa mga bigs na meron tayo. Kung sasabihin mo sa akin na may isa pang malaki dyan na kasing size at abilidad ni Japet, tingnan natin kung sino dapat at may experience. Alam niya, delikado talaga yung lagay ni Kai Sotto dito ha. Sayang siya kung hindi siya makakasama sa Gilas Pilipinas versus New Zealand at Chinese Taipei. Nagkaroon po kasi siya ng knee injury, yung kaliwang tuhod niya. Nakuha niya yun sa laban ng Kosigaya dito sa Mikawa Seahorses kung saan sila natalo sa score na 79-77. Ang sakit, di ba? Talo ka na, nagkaroon ka pa ng injury. So sana hindi ganun kagrabe yung lagay ni Kai Sotto. Imagine, may average si Kai Sotto sa 2 window ng Asia Cup qualifiers. Double-double po siya dito, 15.5 points
at 12.5 rebounds sa 4 na laban po yan. So kung hindi siya makakasama dito dahil sa knee injury, malaking kawalan po siya. Pero nakikita naman ni Coach Tim na posibleng pumalit sa kanya si Japet Aguilar. Ang maganda kasi kay Japet, alam niya na yung system ni Coach Tim, hindi na siya tuturuan at hindi na rin siya maninibago sakaling hindi ulit makasama si Kai Sotto sa hanay ng Gilas. Pero sana makasama siya, and of course si AJ Edu din. Sana this time kasama na siya dito para mas may laban ng Gilas sa loob. Mas may kapalit si Junmar at Japet, or posibleng isabay ni Coach Tim kay Junmar at kay Japet Aguilar si AJ Edu. So abang-abang po tayo sa mga latest na kaganapan ng ating pambansang kupunan. Mahalagang malaman po natin yung mga estado ng bawat player nila habang papalapit ang bakbakan sa New Zealand at Taiwan. So guys, maraming salamat.